Magandang araw po ng Sabado sa ating lahat. Kami po ang inyong mga kasama, Jackie Maestrado, Attorney Mark Tolentino. para sa programang Talk to my lawyer. na bahagi pa rin po ng pinalakas na serbisyo publiko ng ating himpilan. So magsasama po tayo sa loob ng 1 oras at kalahati sa pagtugon ng inyong mga usaping legal kasabay ng paghatid ng mga dapat nyong malaman hinggil po sa ating batas sa pinakasimpleng paraan na ating mauunawaan. Okay, partner. So, kagaya po nung ating nakaugalian ay pagsagot doon sa mga nabinbing katanungan ng ating mga kababayan noong nakaraang Sabado yung ating bibigyan ng daan. Okay, partner, ito. Usapin ang adoption. Good morning po, Attorney Mark. Tanong ko lang po, may kaso po ba kung ipaparehistro ng isang single mother ang kanyang anak sa kamag-anak after birth at pwede pa rin ho ba humingi ng suporta doon sa biological father? Consider po ba yon una na adoption? Hindi adoption yan. Kasi when I say adoption, it should be judicial in nature. When I say judicial in nature, kailangan dadaan lahat sa court. May i-present na mga documents, i-prove sa court, then kailangan compatible ang mag-a-adopt at saka yung ina-adopt. So it means may tinatawag na trial period pa bago maging final yung decree of adoption. With respect to this case na, for example, binago yung birth certificate, yung nanay, hindi naman yung totoong nanay. Yung tatay, hindi naman yung totoong tatay. In that case, simulation of birth yan. Sa simulation of birth, may criminal liability, falsification kasi yan of the public documents. And hindi matatawag yan na adoption. Kasi when say adoption, mapuputol na kasi ang parental relationship ng bata sa kanyang magulang. So in this case, hindi naman adoption yan. Wala namang judicial proceeding na nangyari. So it means, tuloy pa rin ang parental relationship. It means, yung nanay pa rin sa kanyang anak, yung tatay pa rin sa kanyang anak. Okay, next question naman, manggagaling po kay Vance of Laguna. Good day po, Miss Jackie and Attorney Mark. Narinig ko po yung tungkol sa support at sustento. Yung dating biyenan po kasi ng brother ko, sila yung nagde-declare kung magkano dapat ang isustento ng brother ko sa anak niya. Dahil walang maibigay ang brother ko kasi wala naman hong trabaho. Ayaw nilang ipahiram yung anak ng brother ko. May karapatan ba yung biyenan ng brother ko na makialam doon sa kanyang anak? So, kailangan ba pilitin daw hong magbigay ng pera kung wala namang work? Ang support kasi, walang mathematical formula kung magkano at gaano katagal ang support. Or, kasi ang support kasi nakalagay sa family code, broad yan eh. Pwedeng financial support, pwedeng spiritual support, pwedeng emotional support or psychological support. Ang support nakalagay pa sa family code na it should be joint. When I say joint, kung yung tatay may obligation to give support sa kanyang anak, yung nanay din may obligation to give support sa kanyang anak. Okay? So, yun ang ibig sabihin dyan. It means, hindi lang si tatay ang may obligation na magsusupport sa kanyang anak, yung nanay din. And yung support kasi, depende yan sa income ng magulang and depende din yan sa needs ng bata. So, it means, kung walang trabaho ang magulang, hindi ibig sabihin excuse na siya to give support. So, kailangan siya mag-work. Kasi kung marunong nga siya magkaanak, bakit hindi siya marunong na mag-alaga o mag-support sa kanyang anak? So, very clear yan. So, kung wala kang work, hindi yan excuse na hindi ka na pwedeng magbigay ng support sa kanyang mga anak. Tsaka maganda dun, partner, yun yung dapat unang pakatandaan, no, ng mga papasok sa isang sabi nga nila, pampagulong pamilya. Tama Kundi yan. sa isang pamilya talaga. No, Mm. kung gusto mo talaga magkaroon ka ng sariling pamilya, 'di ba? Dapat yung primary needs man lang nung magiging anak mo, yun yung priority. Tama yan. So, it means, hindi pwede ang biyanan ang magsasabi na magkano ang Yes. ibibigay ng support. Wala yan. Yung biyanan, pwedeng mag-demand, pwedeng mag-request as a lolo o as a lola, wala nang problema ang humingi ng support. But yung support, as what I've said, joint. Joint, it means may obligation si tatay na magbibigay ng support sa bata, si nanay may obligation din. Okay? So, hindi lahat si tatay ang magbibigay. Then, depende din yan sa income ng magulang, depende din sa needs ng bata.
Alright. Okay, malinaw po yun. Good day po sa inyong dalawa, Miller Penco ng Quezon Nueva Ecija. Ask ko po, yung anak ko sa Japan, manganganak ngayong August. Pero mapapaso na yung visa niya sa Japan. Ano po ba ang proseso para mauwi niya yung anak niya? At salamat po sa inyong makabuluhang programa. Sa Japan kasi, based sa knowledge natin, kasi yung, as I've said, yung wife ko is Japanese. Aha. Yung Japanese law kasi with respect sa citizenship, okay? Kasi ang fina-follow nila, jus sanguinis, hindi jus soli. Okay? Mhm. Iba kasi yung jus soli, iba din yung jus sanguinis. Yung jus sanguinis based by blood. Yung soli based kung saan ka pinanganak. Mhm. So, sa anak niya po, kahit na pinanganak sa Japan, hindi ibig sabihin Japanese citizen na yon. Kasi Filipino naman siya eh. Aha. Unless yung tatay, Japanese. So, kailangan talaga na ipauwi yan sa Pilipinas, yung bata. Kasi hindi naman yan Japanese citizen. With respect sa procedure kung paano pauwiin, bago papaso yung visa, mas maganda uwi na. Kasi otherwise, maging TNT yung kanyang anak doon, Mhm. and baka hindi na makabalik sa Japan. Japan. Okay. May penalty ba yun, partner? Of course, may penalty pag Mhm. napaso na, then lalo na pag dineclare ka na you're an undesirable alien or TNT ka, so baka hindi ka na papayagan na babalik sa Japan, o kung Mhm. assuming may trabaho ka doon sa Japan, sayang naman. Oo, sayang. Ayan, okay. Iba pang mga katanungan, galing sa Baliwag, Bulacan. Magandang umaga po, Attorney Mark. Tanong ko lang, yung anak ko po sa birth certificate po niya sa simbahan, ang nakalagay pong pangalan niya ay Melanie Buenaventura. Pero sa NSO po ay Melanio Buenaventura. So, paano po kaya ang gagawin namin? Salamat po. Yung walang birth certificate sa simbahan, ang tawag doon sa simbahan, baptismal certificate. So it means, ano mag-prevail? Yung NSO and the local civil registrar certificate or yung sa simbahan? Yung NSO and the local civil registrar certificate ang masusunod. Okay? Yung sa simbahan, yung baptismal certificate, pwede yung gamiting evidence kung wala talagang record sa NSO, walang record sa local civil registrar. So, ang baptismal certificate is only secondary. So, it means, ang masusunod, yung nakalagay sa NSO. Unless kung gusto nilang palitan, kailangan talaga mag-file muna sila ng petition sa court for the correction of the entry in the birth certificate. Hindi pwedeng basta-bastang palitan yan. Unless may typo error lang, baka pwedeng palitan yan, but kailangan pupunta muna sila sa local civil registrar kung saan pinanganak ang bata. Okay. Magandang umaga po, Attorney Mark. Ipinanganak ako 1955. Nag-file ako ng late registration ng 1974 kasi need sa work ang birth certificate. Pero lumabas mula sa LCR ay 1954. Since nag-work na ako nung 1954 na ang ginamit ko, so until now, lately, nag-request ako ng birth certificate sa NSO pero 1955 ang date of birth. So ano po ang gagawin para manatili yung 1954 since yun na lang naman yung ginagamit ko sa lahat ng records ko magmula nung ako'y magtrabaho. Si Paul Manalo ng Cavite. So, it means, hindi 1955, kundi 1954. 54. Pupunta sila sa local civil registrar, baka pwede pa i-change yan administratively. Parang ganun. So, of course, kailangan pag i-change yan, kailangan kayo ng proof na 1954 talaga kayo pinanganak, hindi 1955. So, hindi po pwedeng sabihin lang na baguhin ko yan, hindi ganon. Kailangan may proof ka na ang pinanganak ka talaga sa 1954, hindi 1955. So, kailangan muna sila pupunta sa kumuha muna sila ng mga documents, mga record, like yung sa medical record, Yeah. police record, sa mga ganyan. Okay, ayan. Yung ID ba, partner? Pwede, no? ID po, pwede yan. Kung may record kayo sa police dati, yung mga lumang record, pwede din yan. Pwede rin yan. Record sa NBI, kung may record kayo doon, or sa tinatawag na medical record, sa record ng inyong hospital, kung saan kayo Yes. pinanganak, so pwede din doon. Okay. Eto, magandang umaga po, Attorney Mark. Last hearing, nag-motion to dismiss ang PAW lawyer dahil di dumating yung complainant at testigo niya. 3 times na po yun, di dumating. No, yung testigo ng kalaban namin.
Pag na-dismiss po ang kaso, paano po kaya kami makakahingi ng moral damages sa napakalaking perwisyo na nangyari sa aming pamilya dahil sa inimbentong kaso na ito? Si Isaludo ng QC. Mag-file sila ng damages. Ito ang tinatawag na malicious prosecution. So, i-prove natin that yung pag-file ng kaso was done maliciously or wala talagang intent, walang proof, gusto lang guluhin yung buhay ninyo, Aha. pwede kayo mag-file ng complaint for malicious prosecution with damages. Kung magkano man, depende sa inyo yan kung magkano ang gusto nyo ipabayad as damages. But please take note, when you say civil cases, may filing fee. And yung filing fee na babayaran sa court, depende yan kung magkano ang i-demand ninyo. Okay. Si Bong O ng San Ildefonso, Bulacan. Magandang umaga po, Attorney Mark and Ma'am Jackie. Ask ko kung merong child abuse. Meron din bang parent abuse? Halimbawang umaabuso o nangaabuso naman yung mga bata sa magulang o sa nakakatanda sa kanila. Meron ba? Actually, may provision sa civil code, sa family code ng Aha. Pilipinas. May tinatawag na parents abuse. Ay, talaga? Oh, may ganun. But hindi siya Mhm. kriminal. Mm. Ang ibig sabihin doon, pwede mag-file ng kaso ang isang parents Aha. doon sa court. Nasabihin niya sa court na hindi niya kayang disiplinahin ang kanyang anak. So in that case, pag napatunayan na sobrang makulit talaga yung bata ipapuntahin sa boys town, alam mo yung mga boys town, mga ganyan. So yun ang penalty. Pag matigas yung ulo, then hindi na kaya idisiplina ng magulang. The moment na magkaroon ba ng transformation o pagbabago yung bata, pwedeng ibalik sa Ibalik magulang. lang. Parang temporary lang na doon ilagay muna sa boys town or sa Oo. girls town. I think sa girls may ganun din. Ang purpose doon para i-rehabilitate and baguhin kasi hindi na kayang baguhin ng magulang. Kasi kung baka sobrang disiplina ng magulang, baka sila pa ang mademanda ng child abuse. Ayan, okay. Oo nga, no? So, meron palang, there is such a thing as parent abuse. Okay, Ma'am Jackie, Attorney Mark, meron po bang expulsion ang court order sa desisyon sa aming lupa noong 1990? Ano yung expulsion, partner? Parang wrong spelling yata yan. Parang expropriation proceeding. Okay. Parang wrong spelling yan. Meron Kasi, ba nun? yung expropriation proceeding, it only means, nakalagay pa sa ating saligang batas, na pwedeng kukunin ang inyong properties, private property ng government. But kailangan it should be for public use and upon payment of just compensation. Kasi ang expropriation proceeding, dalawa ang requirement. Aha. Yung first is titingnan natin whether or not it is for public use. Kung public use yan, okay, granted, mananalo ang government. Second issue kasi then ng expropriation is whether or not there was payment of just compensation. Kung may payment of just compensation, panalo pa rin ang government. So, dalawang issue dyan. Whether or not it was for public use. Second is whether or not there was payment of just compensation. Ito, one more question before we take a break. Si Cora ng Bulacan. Good day po. Nagdemanda ako 7 katao sa kasong libel. Individual ba silang magbibigay ng kontra sa salaysay? Yung kanyang question, partner. Pwedeng individual, pwedeng joint. As a group? Wala namang requirement na kailangan joint or individual. Hindi naman required sa batas yan. So depende sa kanilang lawyer kung gusto mag-file na separately or jointly. Walang problema yan. Okay, so yan pa lamang ho ay unang bahagi nitong ating palatuntunan, yung pagsagot ho sa inyong mga legal concerns. Magbabalik ho kami matapos po ang ilang paalaala. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Talk to my lawyer. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to my lawyer. Ito pa, partner, yung mga iba pang mga legal concerns. Good morning po, si J.R. Reyes ng Florida Blanca ang nagpadala sa atin ng mensahe. Pampanga ito, partner, ha? Naipangalan po namin ang lahat ng lupain namin sa aming bunsong kapatid. Ngayon, inaangkin na niyang lahat. May habol pa ho ba kami? 7 ho kaming buhay pa. Salamat po. Yung properties ng kanilang magulang or ng
So, we have to know kung ano. But please take note, forget, that nakalagay po sa ating civil code, may tinatawag tayong declaration of trust. It means, for example, you have no capacity to pay. Bakit ka maraming properties when in fact you have no capacity to pay? And yung properties na yan, na-acquire lang yan, kasi binigay sa'yo ng inyong mga magulang. Magulang. It only means that yung property na yan, you are just holding the property in trust. It means pinagkatiwala lang ninyo ang properties. So, pwede nyo i-prove sa court na pinagkatiwala lang, but kailangan dadaan lahat sa court. Okay. Si Marian Ocampo, or Ocampo siguro ito ng Tarlac. Ask ko lang po, regarding sa ancestral lot namin, nakapangalan pa rin po sa lolo ko. Pero patay na ho siya, pati yung mga anak. Almost 25 years ko na hong binabayaran ang real tax. Paano po ito maipapangalan sa akin? Apo lamang po ako, kompleto po lahat ng dokumento, so paano po ang solusyon? Pwede ipangalan, walang problema naman yan. But because the property is nakapangalan sa magulang, sa lolo, kailangan dadaan mo na yan sa magulang. After magulang, dun sa apo. So, mas maganda, yung lahat ng mga compulsory heirs, yung buhay pa, pipirma muna sila ng tinatawag na expropriation, extrajudicial settlement of properties. Extrajudicial, it means based on your agreement lang. Kasi pag Outside walang agreement kayo, hindi kayo magkasundo, judicial settlement talaga yan. Partner, meron siya ditong text kasi sabi niya rito, patay na si lolo, pati mga anak. So, Oo, meaning to say, pati magulang Kung niya. patay na yung mga anak, so it means yung properties na acquire niya, hindi directly sa kanyang magulang, sa kanyang lolo, but galing sa kanyang magulang. Yes. So, yung mga buhay na compulsory heirs, yung lahat ng mga po, pipirma with respect sa ng extrajudicial settlement. Kasi kung hindi sila papayag, kailangan dadaan yan through judicial proceedings. Okay. Then, assuming may extrajudicial settlement sila, kailangan bayaran niya yung tinatawag na inheritance tax, transfer tax. So, malaki pa rin ang babayarang taxes kung gusto niyang ilipat sa kanya yung pangalan. So, paano yun, partner? Practical ba na as is na lang? Pwedeng as is yan, walang problema naman yan. Pero kung gusto niyang ilipat, kasi, for example, gusto niyang gamitin as a loan. Guarantee sa loan, hindi po pwede yan kasi hindi naman siya kanina eh. Diba? So, kung gusto niyong gamitin guarantee for your loan, for other transaction, mas maganda, ilipat talaga sa pangalan niyo. To think, siya naman na for 25 years na nagbabayad ng tax, diba? Tama yan. Ayan, si Alex Concepcion, nag-text po sa atin at sabi niya, mahigit 50 years na kaming nakatira sa lupa ng may-ari. Okay, nagbibigay kami ng buwis kada taon, gusto nang ibenta ng may-ari yung lupa sa amin. Masyado namang mataas ang presyo. Dati pong agricultural land yung walang nakatirik na bahay. 150 per hectare sa mga bahayan, 500 per hectare. Okay. Ano po ang gagawin namin? So, yun yung tanong niya. So, yung property, hindi sa kanila eh. Oo. It means na yung property is Parang owned by other namamahalan person. siya, partner. Oo. So, kung hindi niya kayang bayaran, so umalis na lang siya doon. Hindi naman pwedeng pipilitin natin the owner of the property na ibenta niya sa gusto niyang property, sa gusto niyang presyo eh. Yes. Kailangan say contract of sale, kailangan yung consideration katanggap-tanggap or ng dalawang parties, yung seller at saka yung buyer. Ganun lang yan. Okay. Tama naman yun. Parang hirap ikaw magde-demand. Ito lang ang pera ko. Hindi pa pwede yan. Take it or leave it eh, no? Contract of sale nga eh. Say contract kasi may tinatawag tayong meeting of minds. Kailangan may meeting of minds sa cost, sa object, and sa consideration. So pag itong gusto ni buyer, ayaw naman ni seller, wala talagang contract. Ayun. Yun naman pala yun. Okay, good day po sir. May lupa po tatay ko, 1 hektarya. Nagkasakit po nanay ko po, lahat gumastos, ako. Nakagastos po ako ng 600,000. Now po, nasave ko yung mga kapatid ko, o nasabi ko sa mga kapatid ko, akin na lang yung lupa bilang kabayaran dun sa gastos ko sa nanay ko. Pumayag naman po yung 2 kong kapatid. Now po, pinalipat ko yung title para sa 3 kong anak para hindi maghabol o makapaghabol asawa ko. Dahil hiwalay siya doon sa kanyang asawa. Kasi kung sa akin po, lipat yung title, magkakaroon pa po ng habol yung asawa ko.
So, tama ba ang kanyang ginawa? Si Henya Carrion ng Nasugbu, Batangas. Yung asawa niya, may asawa. So it means hindi siya asawa, 'di ba? Mhm. Kung hindi siya asawa, assuming na may properties yung kanyang magulang na nilipat sa kanya, walang habol yung kanyang asawa o yung kanyang asawa kasi yung asawa niya may ibang asawa. So it means yung lalaki hindi niya asawa yon. Parang Mm. common Eh, law, parang boyfriend lang, parang common oo. law relationship lang sila eh. Kasi Paano partner kung naghiwalay lang naman sila? naghiwalay yung mag-asawa Oo. tapos yung isang party doon, for example, yung husband may Mm. ibang babae. So yung kabit, for example, hindi pwedeng Makihati. walang inheritance yon kasi Mm. yung relationship nila hindi naman by law yun eh. It's only tinatawag lang yan na common law relationship. So walang habol Mm. talaga ang kung hindi kayo kasal. Parang ganun. Tama ba yung diskarte? Pinangalan daw sa mga anak nila para hindi makahabol. Yung- Kahit na ipangalan Isa. sa kanya eh, walang habol talaga yung lalaki eh. Ah. Kasi in the very first thing, hindi naman, first place, hindi naman sila kasal. Okay. Si J. Jimenez Sarmiento ng Catanduanes, my grandma had only a sister and both are tagapagmana but was monopolized by her sister. Both are dead. Okay? What legal process can we as grandchildren claim? Ano yun? Parang Ano hindi ko daw? maintindihan yung text. Oo nga eh. Siguro po, mas maganda ho buuin na lang ho natin, no? At maikli pero malinaw, no? Yung pagta-text po natin. So, parang dito, partner, tagalize ko na lang, ha? Mm. Sa pagkakaunawa ko, yung lola niya, merong kapatid, okay? Mm-mm. Na parehong tagapagmana, pero monopolize ng kanyang kapatid. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin dito, pero parehas daw ito namatay na. Sila bilang mga apo, ano yung mga legal processes na pwede ho nilang gawin para naman makuha daw yung share nung lola nilang namatay. So, titignan mo na yung title, ano nakalagay sa titulo. Then, lahat ng mga kapamilya, kailangan mo na sila magkasundo. Mhm. Pipirma sila ng extra judicial settlement of Settlement. properties. Mhm. Kasi mas maganda yun eh. Kasi kung magagulo yung mga magkapamilya, mag-file mo na sila ng kaso sa court. So, of course, yung court natin ngayon, hindi naman ang bilis mag-decide. So, ang decision yan, minsan 1 year, minsan 2 years, o minsan more than that. Aha. So, mas maganda, kung kayang i-settle or sa magandang usapan, doon na lang sa magandang usapan and iwasan na yung litigation. Mm-mm. Okay, si Mauro Marcelo ng Gapan City. Good day po, Attorney Mark and Jackie. Ayan. Kasi nakalagay dito eh. Good AM, Attorney Mark and Attorney Jackie to be. Kaya akala ko mali ng basa kayo, ha? May lupa po ang lola ko na namatay at tatay ko ay isang registered tenant sa DAR. Okay? Pwede ho bang ipamana ng tatay ko ang tenantship ng lupa sa anak at kanino pong anak? Wala, hindi pa pwede yan. Mhm. Hindi pa pwede kasi hindi naman yung ownership yung tenancy eh. Mhm. Hindi ganun. But yung mga anak, pwedeng bibigyan ng priority. Okay. But hindi siya ibig sabihin na tenant na agad. Depende kasi yan sa landlord eh. Landlord and tenant. Kasi silang dalawa magkasundo. Kasi tenant relationship eh. So pag namatay na yung tenant, hindi ibig sabihin na yung tenancy right ibibigay na agad sa mga anak. But yung mga anak, bibigyan ng first refusal, right of first refusal. Parang preference. Okay. Si Arlene ng Cavite, ang asawa ko ho nag-loan ng house and lot sa Pag-ibig. Namatay, naiwan sa husband. Tama ho ba? Singilin pa ng BIR yung estate tax? Of course. Mm-mm. Basta tax talaga, yun talaga. Basta kung may namatay, bayad ka ng tax. Kung may nabuhay, bayad ka ng tax. Lahat talaga may ganun. Ayan lang. Si Dang Baluyot ng Tarlac, may lupa po kami, 3 hektarya, nakapangalan sa kapatid namin. 2 hektarya, nakapangalan sa tatay namin. Ibinenta ng kapatid namin, so ano po ang kaso na isampa sa kanya? So yung properties ng kanilang magulang binenta ng isang kapatid. Parang ganon. Yes. So in that case, paano ibinenta kung hindi naman sa kanya? So kung assuming binenta, pwedeng maging liable yung nagbenta ng estafa, criminal liability. Then pwede din mag-file ng petition for the cancellation ng deed of sale on the ground that yung nagbenta hindi naman yung owner ng property. Basic kasi on a law on sale, you cannot sell something that you do not own. Basic yan. Paano mo ibenta yung properties na hindi naman sa inyo?
So in that case, that's very basic and logical sa law natin. So clear yan. Bago kayo magbenta, kailangan, o bago kayo bumili, alamin ninyo na yung bumili is the real owner. Mhm. Kasi kung hindi siya real owner, paano niya-transfer yung ownership ng property? Yung owner talaga, yung tunay na may-ari ng property. Oh yes, ano yun. Ayan. In this case, yung magulang. Oo. So yung magulang ang owner ng property tapos binenta yung property ng anak, of Mm-mm. course, hindi po pwede yan kasi yung owner is the magulang unless patay na yung magulang. Yes. Pag patay na yung magulang, hindi din automatic sa isang anak lang yun. Kailangan Mm-mm. lahat ng anak through Oo. inheritance. Parang Okay. ganon. Mm-mm. Salamat po. Paano po kung mali yung nailagay na taon sa pagkapanganak? Okay, sa birth date. But sa NSO yan. So, Oo. mali yung date. So, pwede sila pupunta sa local civil registrar and magtanong sila kung anong gagawin doon. Kasi instead of 1956 yung year, naisulat daw 1955 sa NSO, sa June ng Laguna. Ayan. Sa LCR lang yan. Kung LCR saan, lang. kung saan sila pinanganak. Mm-mm. Ito pa, partner. Good day po, Attorney Mark and Ma'am Jackie. Tanong ko lang po, ang birthday po ng mister ko ay Agosto or August 1. Pero April 1 po ang ginagamit niya mula pagkabata kasi po inadjust po para makapasok siya ng grade 1. So, papaano ho ba yun? Magkakaproblema po ba? Kasi 60 na po siya. Yung nakalagay po sa public document, like yung NSO birth certificate niya, yun ang mag-prevail. So, kung gusto niyo baguhin yan, kailangan kayo mag-file ng petition for the correction of entry in the birth certificate. Then, bago kayo mag-file ng ganyang kaso, kailangan mayroon kayong proof to prove or to support your claim, your allegation. So, in this case, instead of August 1, April 1, kailangan kayo ng proof na April 1 talaga pinanganak yung asawa ninyo. Okay. Ito, sa usapin naman ng kasambahay, partner. Attorney Mark, ask ko lang po if the employer will also pay for the employee share sa kasambahay at Pag-ibig and PhilHealth with a salary of 3,500 if the employer is already paying both the employer and employee share at SSS. Si Tessie of Tondo. Depende yan sa income kasi pag 5,000 pesos below, ang employer talaga ang magbabayad lahat. Parang ganun. Okay. With respect sa SSS, but with Oo. respect sa Pag-ibig, may share yan and also the PhilHealth kasi hindi naman yan as mandatory compared sa SSS eh. Meaning to say, partner, makipag-ugnayan sila no, sa Pag-ibig. Sa Pag-ibig, sa PhilHealth, sa ano pa yung isa? SSS. So, doon sila mag-ugnayan. But normally, basta less than 5,000, ang magbabayad lang talaga lahat, yung employer. Yes. So, tanong ko lang po, speaking of SSS, sabi rito, attorney, pwede ko bang ilam sum yung pera sa SSS? 33 months lang nahulog. 58 years old na po ako. Si Noli Buenaventura ng Caloocan. Doon sila magtanong sa SSS kasi it's not based on law kasi may policy kasi ang SSS about that. Okay. So, yan po yung mga nasagot natin lahat, partner. Yung mga naiwan na binbinhong katanungan noong nakaraang Sabado. At siguro sa ating pagbabalik, yung ating part 2. Yes po, ng rights of the accused o yung karapatan po ng mga akusado. Okay, so dyan lamang ho kayo at wag ho kayong bibitiw sa ating palatuntunan. Magbabalik po ang programang Talk to my lawyer. Tayo po ay nagbabalik sa palatuntunang Talk to my lawyer. Okay, partner. Noong nakaraang Sabado, dahil nga sa pagiging, sabihin na natin complicated nitong topic, nagkaroon tayo ng, kumbaga hindi natin natapos lahat, no? Yung mga puntos na dapat bigyan linaw pa ni Attorney Mark. Kasi ang dami kasi ng mga karapatan or rights ng mga akusado. Ayan, oo. So, iniisa-isa po ni Attorney, nihimay-himay pa niya. Kaya, ayan, patuloy ho tayo. Ito yung, sabi ngang Rights of the Accused Part 2. Part 2. Yes. So, di ba yung issue, partner, ng rights against Self-incrimination. Okay. So, itong rights against self-incrimination simply means that bawal kasi ang isang tao na i-compelled mo na maging witness against sa kanyang sarili. Hindi mo pwede siyang pilitin na maging witness. Hindi mo siya pwedeng pilitin na mag-testify. But dalawang klase ang rights against self-incrimination. Depende yan kung if it is in a criminal case or it is in a civil case. Kasi pag criminal case kasi, you can invoke right against self-incrimination from the moment na ikaw tinatawag to testify.
So, pag tinatawag ka to testify in criminal cases, pwede mo na i-invoke yung right against self-incrimination and hindi ka na pwedeng paupuin doon sa witness stand. Aha. Okay. But, pag civil cases or administrative cases, hindi ganon. Kung pinatawag ka to testify and you are the respondent, kailangan ka talaga mag-appear and kailangan ka talaga mag-testify. Mm-mm. You can only invoke the right against self-incrimination only from the moment that an incriminating question is asked. Kung may mga tanong na tingin mo na maka-incriminate sa'yo, papahilain ka pababa, pwede mo na i-invoke yung right against self-incrimination. But yung right against self-incrimination, hindi siya self-executory. It Aha. means, kailangan mo talaga i-invoke. Like yung ginagawa ni Miss Napoles, pag may tanong yung isang senador, right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Mm-mm. Hindi po pwede na tumahimik lang siya. Kailangan niyang i-invoke yon. Kasi pag hindi niya i-invoke yon, waive na yung right niya. And Ah. very powerful yung, very lucky sa atin yung mga akusado compared sa other countries. Kasi when I say we compared the rights of the accused with respect sa right against self-incrimination sa Estados Unidos, iba yon. Aha. Kasi doon, apply lang yon sa criminal cases. Criminal cases. Sa atin kasi, kung basahin mo yung karapatang pantao natin, yung tinatawag natin na constitution or saligang batas, nakalagay doon, no person shall be compelled to be a witness against himself. Wala naman nakalagay na against himself in criminal cases. It only means kasama dito yung right against self-incrimination, hindi lang sa criminal cases, kasama yon sa civil cases, administrative cases, even legislative inquiry. So, pwede yan i-invoke yung right against self-incrimination. And another, please don't forget po, na yung right against self-incrimination is part yan ng Bill of Rights. Mhm. When say Bill of Rights, yung Bill of Rights kasi natin, dinesign yan to protect yung mga ordinary citizen against abuses coming from the government. It means, pag may mga tanong, kailangan galing yan sa government. Like for example, isang senador during legislative inquiry, yung during administrative cases, Mhm. during the pre-trial or criminal investigation sa court, pwede mong invoke yung right against self-incrimination. Kasi, design ito to protect abuses coming from the government or government agent. But, hindi mo pwedeng invoke yung right against self-incrimination pag may mga investigation or legislative inquiry sa mga private companies. Hindi mo, for example, may isang administrative panel sa isang Kumpanya. private company, Aha. hindi mo pwedeng invoke yung right against self-incrimination kasi this law or this right is only available against the accused from the abuses, possible abuses from the government. Mm-hmm. Okay. So, yun pala yung distinction, partner. Sa US, criminal case lang applicable ito. Pero sa Pilipinas, pwedeng civil, administrative, at saka, ayun, legislative inquiry. Pwede Tama rin. yan, tama. So, ito pala, partner, hindi ko naman, i-correct mo ako kung mali ako, partner. Natatandaan ko noon yung sa kaso ni Denise Cornejo at saka ni Cedric Lee. Tama. 'Di ba yung abogadong si Attorney Fortune, sinasabi niya kaya siya nagbitiw bilang spokesperson ng dalawa nga na akusado sa kasong serious illegal detention dahil medyo madaldal sila. Tama. O nagsasabi sila ng wala man lang coming na piece of advice mula sa isang abogado. Tama yan. So ibig sabihin, yun ba yung kumbaga sa ating ordinaryong mamayan na all the more na nagsasalita yung isang akusado laban dun sa isang krimen o sa isang sitwasyon, all the more na nilulubog niya yung sarili niya doon sa posibleng Parang ganun. penalty, So, di ba? kung talkative ka, Oo. it means you're waiving your right against self-incrimination. Kasi, hindi ka nga pwede maging witness laban sa sarili mo. Yan, But kung oo. madaldal ka, of course, klarong-klaro na maging, parang kang witness, ikaw na yung witness sa iyong sarili. Laban sa sarili Ayan, mo. ganun. Ayun. So, kaya pala. Okay, so, may karapatan ba lahat ng mga akusado naman, partner, na magpiyansa? Okay, very basic to kasi daming issue nito, lalo na siya yung tatlong senador, okay? Nag-file sila ng petition for bail. Okay, basahin natin anong nakalagay po sa ating saligang batas. Okay. All person except those charged with an offense. Nakalagay sa batas, charged lang, hindi convicted ha. Aha. It means kung na-charge ka
or nademanda ka ng mga krimen that is punishable by reclusion perpetua or higher. Okay, for example, dati kasi may death. Mhm. Or ngayon, may tinatawag na reclusion perpetua, may life imprisonment. Iba kasi yung life imprisonment, iba yung reclusion perpetua. Kasi when say reclusion perpetua, may term. 30 years yata yun, 40 years. Unlike life imprisonment, buong buhay mo, doon ka. Mhm. Okay. Habang nabubuhay ka. Habang nabubuhay ka. Okay. Mm-mm. So when a person is charged with an offense punishable by reclusion perpetua or higher, when the evidence of guilt is strong, shall before conviction be bailable. So bailable siya. Bailable lahat ng kung yung tanong niyo po is lahat ba ng akusado May karapatan may magpiyansa. karapatan magpiyansa? Yes. Ooh. But, Mhm. Dalawang klase ang piyansa. May tinatawag tayong bail as a matter of right, bail as a matter of discretion. Bail as a matter of right, tsaka bail as As a matter of discretion. discretion. Anong difference, partner? Pag bail kasi, pag ang penalty, pag yung kaso is pending sa municipal trial court. Mhm. Okay, so yun ang pinakamababang court natin. Okay. Before conviction or after conviction, bail is a matter of right. Okay. So kahit na, for example, na-charge ka ng isang krimen, okay, sa municipal trial court, charge ka pa lang, or kahit convicted ka na, Mhm. bail is a matter of right. It means kung nag-file ka ng bail, walang magagawa ang isang judge kung hindi i-grant yung motion for bail mo, kasi bail is a matter of right before conviction and even after conviction. Kahit na convicted ka na, pwede ka pa rin mag-file ng bail if the case is pending before the municipal trial court or other MTCC o yung mga municipal metropolitan trial circuit courts, mga ganyan. Mhm. Pag sa regional trial court, iba. Kasi pag sa regional trial court, bail is a matter of right before conviction. Before. Bago. Oh. Mhm. But bail is not anymore a matter of right after conviction if I repeat, bail is a matter of right before conviction, but bail is a matter of discretion after conviction. Discretion na yan ng isang hukom or judge. Mhm. Pag na-convicted ka na, bail is a matter of discretion. But bail, kahit na ang offense na charge ka is reclusion perpetua or higher ang penalty, pwede ka pa rin mag-file ng motion for bail if the evidence of guilt is strong. It means, if the evidence of guilt is weak, hindi ka po pwede mag-file ng bail. Hindi ka po pwedeng magpiyansa kung malakas ang ebidensya laban sa iyo. So with respect sa 3 senators, nag-file sila ng petition for bail. Yes. Denied. Oo. It means, ano bang epekto pag na-denied yung motion for bail mo pag yung kaso is punishable by reclusion perpetua or life imprisonment? It only means na yung mga ebidensya laban sa 3 senador, malakas. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi, very clear, if you read the Saligang Batas, all person except those charged with an offense punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong. So it means, pag evidence of guilt is weak, pwede kang magpiyansa. Okay. So yun yan. So pag na-deny yung motion for bail ng mga kaso na charged with capital offense like reclusion perpetua or higher, like in this case right now, General Palparan na convict na aresto. Pwede siya mag-file ng motion for bail. Karapatan niya yan. But kailangan i-prove natin doon sa court na yung evidence of guilt is weak. Pero kung i-deny sa court yan, yung motion for bail na yan, ibig sabihin, yung evidence laban sa kanya is strong. Okay, ayan. So, ayan, piece of advice. Buhat kay Attorney Mark. Bail as a matter of right, tsaka bail as a matter of discretion. So, yun pala yung difference. Okay, so, ano naman po itong sinasabi ng Miranda rights? Okay. Naririnig natin to lagi. Palagi yung Miranda rights. Actually, galing ito sa isang kaso sa Estados Unidos. Okay? Ang title ng kaso is Miranda versus US. Okay? US versus Miranda. So that's why
na may jurisprudence, ginagamit yung pangalan ni Miranda. Kasi US versus Miranda. Parang ganon. Okay. So ano yung ibig sabihin ng Miranda rights? It only means that yung lahat ng person, lahat ng tao under investigation. So for example, na-aresto si Mr. Palparan. So he's under investigation. Okay. All person under investigation for the commission of an offense. So pag iniimbestigahan ka for the commission of an offense, shall have the right to be informed of his right to remain silent. May karapatan siya na malaman na may karapatan siya to keep silent. Okay. So, karapatan niya yan to keep silent. Kung maingay siya, madaldal siya, it means he's waiving his right. Kasi, right niya yan to remain silent. Pero sabi ng Miranda right, may karapatan siyang malaman na may karapatan siya to remain silent. Na manahimik. Manahimik. And to have a competent and independent counsel, preferably of his own choice. So, yung lahat ng mga akusado under investigation, may right to have a competent and independent counsel. So, kailangan nilang kumuha ng abogado. So, preferably of their own choice. Kung wala silang abogado, kailangan yung court mag-appoint ng lawyer for them. Okay? Kasi nakalagay sa batas, if the person cannot afford the services of a counsel, he must be provided with one. So, bibigyan siya ng isa. So, that's why may PAW na. So, yung PAW pwedeng i-appoint. Okay? These rights cannot be waived. Hindi po pwedeng i-waive ng right na ito, except in writing and in the presence of counsel. It means, yung nakalagay po sa Miranda right, kung yung tao under investigation, may karapatan siyang malaman na may karapatan siya na manahimik. And may karapatan siya na kumuha ng competent and independent lawyer, preferably of his own choice. Maraming lawyer but there are only few who are competent and independent lawyers. Okay? Then, kung wala naman siyang abogado, kasi hindi siya maka-afford, pwede siyang kumuha ng abogado. Okay? Pwede siyang bigyan ng abogado ng court. Okay? Like in the case of the Ampatuan case. So, di ba yung mga lawyer nila na-video lahat. So, hindi po pwede dahil wala ng lawyer, stop na yung kaso. Hindi ganoon. Kasi kung wala siyang lawyer, kasi nag-video lang lahat ng lawyer, maybe pwedeng technique nila yun, strategy nila, or I don't know, o anong tactic nila yan. Assuming na ayaw talaga ng abogado nila, ayaw nila kasi pagod na yung mga abogado. Hindi ibig sabihin na tapos na yung kaso. Kung walang abogado, pwede ang government o yung court mag-appoint ng lawyer for them. Okay. Sige, partner, balikan pa natin yung ilan sa mga, sabihin na nating epekto pag nalabag itong Miranda rights sa isang akusado. Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalaala doon sa ating mga kababayan na gusto mong makiisa dito sa ating pinag-uusapan. Welcome na welcome ho kayong magpadala ng inyong mga mensahe. So, dyan lamang ho kayo, magbabalik po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Alright, so tayo po ay nagbabalik po sa palatuntunang Talk to my lawyer. Okay, so sabi mo, partner, nilinaw mo yung Miranda rights, dapat magbigay ng isang competent lawyer doon sa isang akusado, and at the same time, dapat alam niya, batid niya, na meron siyang karapatang manahimik. Yan. Okay. So, doon tayo sa epekto pag na-violate yung Miranda rights sa isang akusado. Assuming na violate yung Miranda rights, yung isang akusado na under investigation, then hindi pinaalam sa kanya na may right siya na manahimik. Tino-torture siya para aminin yung lahat ng sasabihin niya. Okay. So, lahat ng confession or admission obtained in violation of the Miranda rights. Okay, yung for example, torture, para lang umamin. Bawal na yan yung mga torture dati kasi yung mga military officers dati during martial law, may mga torture para umamin yung isang akusado, di ba? Ngayon wala na yan, bawal yan. Kasi pag may mga torture, may mga pagpresang or pinipilit na aamin or hindi, kailangan ka may abogado. Of course, pag may abogado, bawal talaga yan, di ba? Assuming na violate yung Miranda rights kasi pinipilit, may torture, or may violence, may threat, may intimidation. So, lahat ng admission or confession na sinasabi niya are inadmissible in evidence against him. Hindi pa pwedeng tanggaping ebidensya. Dati kasi, pag naakusahan ka ng isang krimen,
may torture, di ba? May iba, kinukuryente, may mga pambububog, di ba? Mga ganyan. Ngayon, Oo. wala na yan. Tsaka yung minsan yung iba pa partner, yung binabantaan yung buhay ng pamilya, O, di mga ba? ganyan. Oo. So, in fact, very clear sa batas. There should be a law for the penal and civil sanction for violation of this sanction. Mhm. And kailangan bibigyan ng compensation to and rehabilitation of victims of tortures and similar practices and their families. So it means pag na-violate yung mga right na yan, may batas na pag na-violate yung Miranda right, yung mga torture, kailangan bibigyan ng compensation yung family, yung biktima ng torture. Bawal na yung torture. Kasi any admission or confession in violation of this right shall be inadmissible in evidence. Ito ang tinatawag na another form of fruit of a poisonous tree. Mhm. Kasi lahat ng sinasabi niya na in violation of this right is really cannot be admitted as evidence. Very clear under the Miranda rights, kailangan alam ng isang akusado na may right siya na manahimik Mhm. and kumuha ng abogado. So hindi pa pwedeng pilitan siyang pasagutin when in fact, kailangan siyang tumahimik. Right niya yung tumahimik eh. Oo. So hindi siya pwedeng pipilitin na sasagot. Kasi right ng isang akusado na manahimik. Mhm. Unless voluntary niyang sinasabi yun. Inaamin niya. Pero kailangan, pag umaamin yung isang akusado, kailangan with the help of a lawyer. Mhm. Kailangan may lawyer siya. Hindi pa pwedeng umaamin siya doon na wala siyang abogado. Kasi pag umaamin siya na wala siyang abogado, fruit of a poisonous tree pa rin yan. Mhm. Inadmissible as evidence. Ayun. Eh, di ba meron tayong mga naririnig partner na experience din, no, na merong sinabi, halimbawa yung isang, sabihin na natin, akusado, sinasabi niya, ay, hindi ho kasi pinilit lamang ho ako nung otoridad na nandoon. Ire-recant niya yung kanyang statement. Pwede yan. So, it means Pero pag hindi ba partner lalong, kumbaga, nagpapahina doon sa credibility ng isang akusado yung pag-recant? actually, pwedeng mahina. Oo. Kasi ang issue kasi dito, hindi yung yung credibility ng isang akusado. Mhm. Ang issue dito, bawal ang torture. Bawal ang threat. Bawal ang intimidation para lang umamin ang isang tao. Mm. Yun ang issue dito. Pero kung sabihin ng isang akusado, binaliktad niya yung statement niya, of Yes. course, yung credibility niya hihina. Oo. Okay. But binaliktad niya yung statement niya because tina-torture lang siya nung inaamin niya yun, pwedeng sabihin natin na hindi pwedeng gagamiting evidence yun, yung lahat ng sinasabi niya, pag yung mga statement niya, yung mga admission niya, o yung mga confession niya, sinasabi niya yun because of torture. Kasi bawal ang torture, bawal ang intimidation, bawal ang threat. Ayun. So, malinaw po yung isa no sa mga punto no kapag nalabag itong Miranda rights. Ay, by the way po, Oo. okay? May tinatawag tayong police line-up. Mhm. Di ba? Di ba yung may uso na ngayon yung lahat ng mga akusado, pinaline, then may isang parang aquarium, yung salamin, Oo. then titignan ng witness kung sino doon yung akusado. Parang Oo, ganon. yung kumbaga yung backdrop ng akusado partner, yung may guhit-guhit na Oo. number ba yun? Parang ganon. So, parang police line-up ang tawag. Oo. Pag yung isang yung during police line-up, sabi ng Supreme Court, Mhm. hindi kasama yan sa custodial investigation. Okay. Hindi kasama. So, it means pag may pag-aamin ng isang akusado, pwedeng tanggapin as evidence kahit walang abogado. Mm. Kasi, covered lang kasi ang Miranda right pag under custodial investigation na. So, it means pag hindi pa under custodial investigation, hindi pa ma-available yung mga Miranda rights na sinasabi natin. One of the Miranda rights, pag na-violate yung Miranda rights, hindi pwedeng i-admit as evidence lahat ng confession or admission, lalo na pag yung admission or confession binigay ng isang akusado because of threat, because of intimidation, because of violence, or because of torture. Okay. So, ano naman po itong tinatawag na double jeopardy? Okay. Basic yan eh. Actually, yung double jeopardy, hindi ka po pwedeng idemanda ng pangalawang beses sa isang action. Mhm. Okay, for example, basahin natin ang nakalagay sa ating saligang batas. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. It means, for example, dinimanda ka ng rape. Mm-mm. Ni-rape ka o ni-rape mo daw siya nung today. Sabihin natin, August 1, Aha. 2014. Okay. Dismiss ang kaso. Mm-mm. Kasi walang dismiss kasi mahina, ebidensya. walang ebidensya. Oo. Hindi ka pa pwedeng idemanda ulit ng
ng rape on that day, August 1, 2014. Mhm. Kasi double jeopardy na. But may mga requirements para maging double jeopardy. Okay. Ano yung mga requirements in order that yung double jeopardy kasama? Number 1, yung kailangan may valid complaint or information. Okay, kailangan yung may information final sa court. Valid ang complaint or information. Mhm. Pangalawa, ang court must have a competent jurisdiction. Kailangan may jurisdiction ang court sa isang tao. Mhm. In order for the court to acquire jurisdiction, kailangan yung accused na arraigned. Di ba? Arraignment, di ba? Sinasabi ko, Oo. are you guilty or not guilty? So, during arraignment kasi, doon makukuha ang jurisdiction ng isang korte sa person ng isang akusado. Mm-mm. So, kailangan yung court may jurisdiction. Tsaka yun yung number 1 step, partner, no? Yung babasahan ng sakdal. Oh, yes, yun. Oo, Yan arraignment. tinatawag na babasahan ng sakdal or arraignment ang tawag in English. Mm. Or pag yung defendant na acquit or na convicted, the case against him or what was dismissed must be without his express consent. Mhm. It means pag na-dismiss yung kaso niya, kailangan hindi dahil sa kanya, kundi dahil kulang yung ebidensya. Okay? Pag na-dismiss ang kaso kasi because of his consent, walang double jeopardy. Parang ganun. Mm-mm. So yun, malinaw yun, no? Valid complaints and information. So ang magde-determine kung valid, partner yung reklamo, korte. Court yun. Example, yung valid complaint, kailangan hindi po complaint galing sa piskalya. Mm-mm. Parang ganun. Okay. Ayan. At saka yung court, dapat meron siyang jurisdiction doon sa tao mismo. Okay. Halimbawa naman, partner, na acquit yung isang akusado. Maaari pa ba siyang umapela? O pwede pa bang umapela? Kung na-acquit na yung isang akusado, for example, na-acquit na, Mm-mm. may dinimanda, for example, dinimanda ng serious illegal detention, Oo. na-acquit kasi kulang yung evidence. Okay, na-acquit. So, yung mga private complainant, pwede ba mag-file ng apela o mag-file ng motion for consideration? Hindi na po Mm-mm. pwede yun. Double jeopardy. Hindi na po pwede. So, it means, Okay. pero, kung na-convict yung akusado, Mm-mm. pwede mag-apela Kapag na-convict yung akusado, pwedeng mag-apela ang akusado. ang akusado. Pero Syempre. kung na-acquit ang akusado, yung mga private complainant or yung prosecution, hindi po pwede mag-apela. Kasi may Mm-mm. double jeopardy. Except pag may mistrial, pwede mag-apela. Kasi mistrial, pag tingin natin na parang moro-moro system lang yung Oo. trial natin, pwede mag-apela ang prosecution. But as a general rule, pag na-acquit ang akusado, hindi ka po pwede mag-file ng motion for consideration or appeal kasi that's already double jeopardy. Pero kung na-convict ang isang akusado, pwede pang mag-appeal. Ganun yan. Mm. Okay. Tsaka, paano naman halimbawa, okay, partner, nagkakaroon na ng hearing, no, sa kaso, tapos doon sa kalagitnaan, partner, ng proceedings o ng hearing, doon sa kasong kinakaharap ng akusado, binawi na ngayon. Or, binawi na nung nagrereklamo, yung kaso ayaw na niyang i-push. Kasi sabi nga natin, 'di ba, napaka-traumatic Tama. nung pag ganyang meron kang nirereklamo, kinakasuhan. Okay. Yung, Paano 'yun? pag yung information kasi, yung complaint or information ang tawag doon, Mm-mm. na file na sa court, yung private complainant, hindi na siya complainant. It's already People of the Philippines versus Juan de la Cruz. So siya, si Maria, hindi na siya complainant. Witness na lang siya. It means kahit na inatras niya ang kaso, Mm-mm. hindi automatic ma-dismiss. Hindi automatic. Hindi ba da? Hindi. Oo. Ang isang yung isang biktima, Mm-mm. kahit mag-file siya ng affidavit of parang inatras niya. Okay? Mm-mm. Nag-dissent na siya sa isang kaso. Mm-mm. Okay? Affidavit of desistance ang tawag sa batas. Desistance. Pag nag-desist na siya sa kaso, hindi ibig sabihin na dismiss ng kaso. Okay? Depende yan sa prosecution. Kasi ang isang biktima, witness na lang siya. Mhm. Ang prosecution kasi is still subject to the control and supervision ng piskal. Aha. So siya, biktima lang siya. Kahit na nag-issue siya ng affidavit of desistance, hindi automatic yan. Mhm. So, based on practice, ang ginagawa ng mga piskal natin ngayon, kahit kung nagpirma ng affidavit of desistance ang biktima, kailangan mag-testify ang biktima. kailangan mag-testify sa court. mag-testify. Mag-testify, then i-interviewin kung bakit siya nag-sign ng affidavit of desistance. Aha. May force ba? May intimidation ba? Or voluntary lang ba ito? Let's say, partner, isa-isahin natin. Kapag halimbawa sinabi niya, kasi parang
Meron ng threat sa buhay ko eh. Pag ganon, hindi pa pwede yun. Hindi ma-approve yung affidavit of desistance. Kasi yung Mhm. affidavit of desistance, kahit na inisyo yan na o pinirmahan yan ng isang biktima, Oo. hindi automatic na ma-dismiss ang kaso. Kasi kailangan pa rin imbestigahan whether or not it was done voluntarily. Mhm. Kahit na voluntarily, pwede nga hindi ma-dismiss eh. Kasi kung may iba pang ebidensya, may iba pang witness, Oo. so pwede yun. Kasi it's already people of the Philippines versus the accused. Kahit na partner siya yung sabihin na nating whistleblower, yung main Yes, kasi witness. kung siya yung main witness but may iba pang witness, hindi automatic yan. For example, in this case, si Ben Oo. Horloy, assuming lang, Yes. the case of, what is the issue right now? About the case of Si- PDAF, yung PDAF, oo. yung mga three senators. Mm-mm. Assuming umatras yung si Ben Horloy, Yeah. hindi ibig sabihin na dismiss na yung kaso. Mm-mm. Kasi may iba pang witness eh. Then, the case Ah. right now is not anymore Ben Horloy versus the three senators. It's already Mhm. people of the Philippines versus the three senators. Mas lumaki pa. Lumaki na. Okay, so doon sa partner, binabanggit mo rin naman na kapag dumating doon sa punto na sa palagay natin or nagkaroon ng kautusan yung korte na dismiss na kasi parang wala naman talagang konkretong ebidensya na magdidiin doon sa akusado. Mhm. Ano yung po pwedeng at nagpa siya, yung akusado, nakasuhan naman yung nagsampa sa kanya ng reklamo. Mhm. Ano yung po pwede niyang ikaso? Yung akusado kasi hindi pa pwedeng idemanda yung biktima Uh-huh. ng, for example, yung kaso is rape. Hindi pa pwede then idemanda ang biktima ng rape din. Hindi ganoon. Unless may yung elements of rape are complied with. Kung hindi automatic 'yon. So pwede i-demanda ng malicious prosecution. Malicious, yes. Kasi hindi naman totoo 'yon. Gusto nang pahiyain yung akusado. Pag malicious prosecution, hindi siya criminal in nature. That is damages in nature, civil case yun. So, pwede magdemanda ng damages, kung magkano i-demand, so, depende sa biktima yan. Then, ang i-file, yung i-demand mo kasi, doon nagde-depende kung magkano ang filing fee sa court. Okay. Sige partner, babalikan pa natin yung ilan sa ating mga katanungan at baka meron din tayong mga pupwede pang yung bigyan ng kalinawan. Ayan, yung maging malinaw ho, yung ilan po sa mga rights ng mga akusado sa ating pagbabalik. Magbibigay daan lamang po tayo sa ilang paalaala buhat sa ating himpilan. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Talk to my lawyer. Tayo po ay nagpapatuloy at ito po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Okay, partner. So, sa madaling salita, ano ba yung pinakapangunahin o basic na karapatan, mga karapatan ng isang akusado? Based sa sinasabi natin last week, ang pinaka-basic na right ng isang akusado, itong tinatawag na criminal due process. It means, kahit na kung mag-file tayo ng kaso, hindi pa pwede na, kasi inaakusahan na ng isang tao, siya na talaga ang isang accused. Yes. Criminal na talaga siya, hindi ganon. Kailangan, let him or her explain his or her side. Kailangan muna natin pakinggan ang paliwanag niya. Basic natin basic sa mga before na doon ka magpaliwanag sa presinto. Parang ganon. So it means, bago natin siya gawing kriminal, kailangan muna natin siyang bigyan ng chance na magpaliwanag. So yun yan. Yun ang tinatawag na right of due process. Strike, hear before you strike. Pakinggan natin, let him or her explain kung totoo yung mga charges laban sa kanya. Paano nga ang sinasabi, paliwanagin mo lang yan magsisinungaling lang yan kasi nga huli sa akto tapos papakinggan pa natin. Actually, ang purpose kasi ng due process, i-balance natin ang power ng government at saka yung liberty ng isang tao. Kasi in criminal case kasi, ang risk dito, life ng isang tao. Life ng isang tao. Yes, before life, ngayon wala kasi wala ng death penalty. Oo. So yung risk niya is yung kanyang liberty. Okay? Kalayaan. Yung kanyang kalayaan. Yun ang risk. So, bibigyan natin siya ng chance. Okay? Then, hindi lang rights, criminal due process. May tinatawag tayong presumption of innocence. When I say presumption of innocence,
hindi ibig sabihin dito na inosente ang isang akusado. Hindi Akusado. ganoon. Presume lang siyang inosente. Kasi ang may obligation to prove na guilty ang isang akusado ang prosecution. Oo. So sila ang may obligation. Yung isang akusado, wala siyang obligation to prove na innocent siya. Kasi inosente na siya eh. Sabi ng batas, presumed innocent na siya. So wala siyang obligation to prove that he or she is innocent. Kasi he is presumed innocent. So yung conviction ng isang akusado, hindi siya nag-base on the weakness ng kanyang defense. Nag-base ang conviction ng isang akusado on the strength ng evidence ng prosecution. Okay. So it means, kahit na mahina ang kanyang depensa kasi tamad ang kanyang abogado, kasi hindi marunong ang kanyang abogado, walang experience ang kanyang abogado, okay, hindi sa ibig sabihin na ma-convict na siya. Kasi ang kanyang conviction hindi nagde-depend sa weakness ng kanyang depensa. Nagde-depend yan on the strength of the evidence of the prosecution. Ayun. So, kumbaga, dito sa anggulong ito, partner, yung bulk of responsibility, nasa prosecution eh. Yes. Diba? That's why yung issue na bribe yung mga prosecution, yung mga prosecution lawyer, malaking epekto talaga yan. Kasi if you read the criminal procedure natin, yung rules on criminal procedure, all prosecutions, very clear sa batas all prosecution should be under the direct control and supervision of the public prosecutor. So hindi private prosecutor, under the direct control and supervision of the public prosecutor. So it means yung obligation or duty ng isang public prosecutor is very important sa prosecution ng isang kaso. So kung nabenta na o nabili ng isang piskal, malaking epekto talaga yan sa pag-convict or pag-acquit ng isang akusado. Ayun. Tsaka isa yan dun sa mga hinahanapan talaga, partner, na butas nung depensa. Tama. Di ba, yung relation ng isang prosecutor doon sa biktima. Tama yan. Diba? Pero yung depensa, walang obligation na to prove yung kanyang inosente. Hindi ganoon. Kasi nga, inosente na siya eh. Oo. Ang may obligation, yung may burden of proof, yung complainant, yung prosecution. So, that's why, malaki ang role and responsibility ng piskalya, yung prosecutor, sa isa justice dito sa ating bansa. Oo. Ayan, okay. So, yun yung dalawa sa mga basic na harapatan ng mga akusado, criminal due process, and at the same time, presumption of innocence. Yun yan. So, because of due process, may karapatan ang isang akusado na shall right to be heard. May karapatan siya na pakinggan. Okay? That's why kailangan siyang bibigyan to explain. But sabi ng batas, kung ayaw niyang magbigay ng explanation, hindi pa pwede ma-stop ang kaso or ma-stop ang justice natin. Kasi ang sabi ng batas, the accused is given an opportunity to be heard. Hindi siya right to be heard. Hindi. Opportunity to be heard. Kung ayaw niya, na-waive na yung right niya. Kasi very clear sa batas, the accused shall be given an opportunity to be heard. It means, bibigyan lang siya ng oportunidad na pakinggan. Okay? So, ibig sabihin ba, partner, meron ng timetable yan? Yes, may timetable yan. So, kung ayaw niyang makinig, assuming after arraignment, nag-escape siya, tuloy ang trial in absentia. Tuloy ang trial in absentia kasi binigyan siya ng binasahan siya ng sakdal. Okay, sinabi niya, I am not guilty. Tapos nag-escape. O pag nag-escape siya, in that case, nag-escape kasi siya eh. So tuloy ang kaso. Proceed pa rin. Hindi, binigyan na siya ng opportunity to be heard. Then ayaw niya, di tuloy ang kaso. Ayun. Pero, so, ibig sabihin nun, partner, automatically, ma-convict yung akusado? Hindi. Hindi pa Hindi pa rin. Kasi presume innocent pa rin siya. Kahit wala na siya kasi trial in absentia, wala na siya eh. Yes. So, hindi ibig sabihin na sure na ma-convict siya. Hindi ganoon. Kasi nga, ang conviction ng isang akusado, hindi based sa weakness ng depensa. Nag-base yan o nagdidepende yan sa strength ng depensa o ng ebidensya ng prosecution. So, it means kahit na wala na yung akusado kasi nag-escape, ewan ko saan na yon,
sa bundok na, namundok na. For example, in that case. So, hindi ibig sabihin na makonvict na siya. Kasi, he is still presumed innocent. May tinatawag pa rin siyang criminal due process. Ayun, okay. So, yung sinabi mo, partner, yung trial in absentia, yung mga requirements, bago po yung trial in absentia. In trial in absentia kasi, very clear yan na bago mag-trial in absentia, Mm-mm. kailangan yung accused must be arraigned. Aha. Okay? When say arraigned, kailangan binasahan mo na siya ng sakdal. Mm. Okay? Pangalawa, he should be notified of the trial. Kailangan bibigyan siya ng notice na may hearing ngayon, kailangan ka mag-appear. Hindi ka nag-appear. They waive na yung right mo. Binigyan ka na ng opportunity to be heard, then ayaw mong makisama. So in that case, tuloy ang kaso. Partner, meron ako naalala, yung sa sitwasyon nung abogado ni Janet Napoles, sinasabi parang nakaligtaan yung scheduled time and date. Oh, yes. Kaya hindi sila nag-appear. Mm. So, paano yun? Doon sa balita, parang sinasabi, nasermonan. Ayan, nasabon yung abogado ni Napoles. Pero, ano yung meron bang liability yun on his part? Kung hindi na lista, Oo. parang pwedeng bibigyan ng isang chance. But kung Magkakaroon pangalawa, another yes, another set of hearing. Kung pangalawa, pangatlo, pang-apat, iba na yan, delaying tactics na yan. Okay. That's why ang ginagawa ng court, based on my practice or my Mm-mm. experience, Yan. aside na sinabihan yung lawyer na Mm-mm. ngayong August 25 ha, birthday ko yan. Oo. Okay? Ngayong Okay. August 25, may hearing tayo. Yan. Mm. Aside sa sinabihan na siya ni judge, may letter pa rin yan. Letter, kanino papadala? Sa lawyer. Lawyer may pa rin. may court order pa rin yan na reminding the lawyer, may hearing tayo ngayong August 25. What if, partner, umapela yung abogado ng depensa na pwede ba natin i-reschedule? Kasi meron akong date niyan eh. Pwede yan. Pwede ba Hindi yan? bawal yan. Hindi bawal. Actually, okay. mostly yan ang ginagawa kung may Oo. conflict. Mm-mm. Pwede naman yan, but hindi pwedeng palagi. Okay. Kasi kailangan Bigayan. magbigayan si Mm-mm. petitioner o si prosecution, si depensa, pwedeng Mm-mm. magbigayan. But not to the extent of delaying the case. Kasi right yan isang akusado. Hindi rin, of course, right din yan ng isang prosecution or the private Yung complainant, biktima. Mm-mm. but must may karapatan ang isang akusado to have a speedy and impartial trial. Speedy and partial trial kasi kailangan ng akusado, gusto nila na mabilis ang kaso. Mhm. Kasi yung liberty niya is at risk. Oo. Kung ma-dismiss ang kaso, tapos. Diba? Mm-mm. So, kung may right ang isang prosecution or yung private offended or victim na to have a speedy trial, Mhm. mas may karapatan ang isang akusado to have a speedy trial. Ayun, okay. So, malinaw yun, no? Notified dapat yung hearing or yung trial. So, ano pa, partner? Arraign, dapat nabasahan ng sakdal, notified hearing or trial. And What yung else? pangatlo, yung absence ng isang accused was unjustified. So, assuming na nag-absent lang siya kasi may Ito yung failure to appear. failure to appear. Mhm. So, absent siya kasi hindi justified kasi may kuha lang daw siya, may date siya sa kanyang girlfriend. Oo. In that case, hindi justified yan. Di ba? Hindi justified yan. Kahit asawa, hindi justified. Date lang yan. Pwede naman sa gabi. Bayad siya, kailangan ng hearing. Absent ka. Morning lamang ang hearing. 8 o'clock to 10. So, hindi naman pwede na because ng date kayo ng asawa nyo kasi anniversary ninyo. In that case, i-reset or in that Oo. case. So, hindi justified. Diba? Kasi Yun. kung assuming anniversary ng asawa ninyo sa Mhm. wedding ninyo, pwede naman sa gabi. Di ba? Mm-mm. So, kasi sabi ng batas, if the absence of the accused was unjustified. Oo. So, tatlo yun, partner. Mm. Dapat na-arraign, na-notify yung hearing. Tapos, yung failure to appear. Okay. Pero, partner, meron akong nabalitaan din, no? Doon sa kaso nga ni Janet Napoles, na parang nag-petition sila na kung po pwede at kung maaari, wag na lang daw mag-appear si Mrs. Napoles sa bawat hearing. Yes. Pwede ba yun? Pwede yan. Kasi required ang isang akusado to Mhm. appear during arraignment. Masana Okay. sakdal. Yes. Pangalawa, if yung i-identify siya. Okay, for purposes of identification, kasi yung witness nakaupo doon. Aha. Ituro mo kung sino yung accused. Ituro niya eh. So, Mm-mm. kung purposes of identification, kailangan nag-appear ang accused. Janet Napoles. Yung pangatlo, during the promulgation of decision. Kapag nilabas na yung decision. Yun. Yung tatlo lang. Required ang isang akusado. But kailangan, kung absent lang yung akusado,
always with the consent ng isang sa court. Kung sa bagay, partner, pwede namang i-relay nung abogado sa kanya ganyan. kung ano yung mga happenings. But for diba? purposes of identification, mandatory talaga na mag-appear ang isang akusado. Kung halimbawa, partner, on the day na dapat mag-a-appear siya, no, dun sa said hearing, nagkasakit. Nagkasakit si accused. Oo. Pwede humingi ng excuse. Walang problema yan. But kailangan, of course, based sa practice natin, kailangan ng medical certificate. Okay. Kasi nga, you're on bail. Yung condition ng bail, if your presence is required, you should appear. Kasi if you don't appear, pwede yung bail mo, pwede ma-forfeit sa government yan. So, magbayad ka mauli. So, another bail yun? Another bail yan. Or Propose ka ng unless bail? pwedeng patawarin ka ng court, pwedeng hindi na magbayad. Or kung i-forfeit yung bail, yung warrant of arrest will be issued again. Meron ka rin nabanggit before, partner, yung layunin ng rights of confrontation. Bago say right of confrontation, yung tinatawag na right to cross-examination. Right yan isang akusado. So, for example, yung may victim, may witness, laban sa kanya. For example, Ben Hurloy, may witness. Okay. Kailangan, right yan ni yung mga three senators natin na i-cross-examine si Ben Hurloy para malaman natin na yung pinagsasabi ni Ben Hurloy, totoo. Okay? Kasi through cross-examination, kasi pag direct examination, pwede naman nag-practice lang ng lawyer nila eh. Di ba? Yun sabihin mo. So, direct examination yan. Kasi ang nagtatanong, yung lawyer. Lawyer ng witness o prosecution. So, kailangan i-cross-examine para malaman natin pag yung pinagsasabi niya, totoo. Baka nang bobola lang yun. Di ba? Parang ganun. Sige, partner, last break lamang tayo at sa ating pagbabalik, partner, yung mga ilan pa, no, yung compulsory process. Ayan, paki-define. Okay, so yan ang ating aabangan sa pagbabalik po ng ating palatuntunang Talk to my lawyer. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programang Talk to my lawyer. Okay, partner. So, sabi mo, yung rights of confrontation, ito yung right to cross-examine. O, tama yun. Or to meet the witness face to face. Face to face. Ayan, depensa at yung yun nga yung biktima, partner, no. So anong ibig sabihin naman nung compulsory process? Itong compulsory process, ito yung tinatawag na the accused is entitled to the issuance of subpoena and subpoena duces tecum. Ang purpose nito, for example, may isang accused, okay? Gusto niyang mag-testify yung isang government agency. To appear sa court para to support yung depensa niya. Ayaw ng government agency na yan o isang representative nila ayaw. So, humingi siya ng order ng court for issuance of subpoena. Okay? Para isubpoena yung accused o yung witness to appear. Kasi kung ayaw mag-appear, then may subpoena, pwedeng contempt of court. So pwedeng siya pa ang makasuhan. Parang hindi siya sumunod. Parang ganoon. Okay. So, yun pala yun. Subpoena. Okay, issuance of subpoena. Okay, kung meron mang dapat siguro tandaan yung ating mga kababayan, no, yung nakikinig ngayon, kaugnay nitong rights of the accused, ano yung pwede nating iwan sa kanilang mensahe? Okay. Ang basic yan, may say rights of the accused, kahit na akusado yon, kailangan natin bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Okay? Kasi pangit naman, assuming na clear na lahat ng evidence niya, kailangan pa rin yung due process. Okay, pakinggan ito, let him explain. Then, hindi lang po pwede na yung mga evidence na yan galing lang sa investigation. Kailangan yung mga evidence na yan na-prove lahat yun doon sa court. Okay, kasi based sa democratic and republican system natin, always, the accused is always presumed innocent. Okay, so it means kahit na baluktot ng kanyang abogado, kahit na inexperienced ang kanyang abogado, hindi ibig sabihin na convicted na siya. Kasi ang prosecution kasi, ang justice kasi natin, hindi nagdedepende sa akusado. Nagdedepende yan sa prosecution. So that's why, kung binabantayan natin ang mga abogado ng isang akusado, pag binabantayan natin ang mga akusado, mas lalo nating bantayan ang abogado ng prosecution. Kasi ang
pag-convict ng isang akusado, nagdedepende yan sa mga evidence na i-present ng prosecution. So, kung nabenta na o nabili na yung prosecution, kawawa ang hustisya. Wala na Oo. yung hustisya. Kasi lahat ng justice natin, justice process natin, or process natin dito sa Pilipinas, always yan is under the direct and control of the prosecution. So, Mm. tayong mga taong bayan, kailangan magbantay tayo. Hindi lang sa mga abogado ng mga accused, hindi lang sa mga accused, kailangan lalo nating bantayan ang prosecution. Kasi sila ang mataas ng role and responsibility and duty para makamit po natin ang totoong hustisya. Yung mga tactic partner, kasi minsan tayo, nape-prejudge na natin yung tao eh. 'Di ba? Halimbawa, may nangyaring isang heinous crime. Tas nahuli agad yung sinasabi ng perpetrator. Tama. Nape-prejudge na natin na, yan pala yung gumawa, 'di ba? Tama. Tapos parang nandun na yung public sentiment na kinaiinisan na natin, Okay, na meron pang site sa personal life natin na, naku, kung sa akin ginawa yan, naku, titirahin ko na yan, di ba? Mga ganun. Di ba sinabi ko last week yung sa Mm. Biblia, di ba? Yung may si Mary Magdalene. Ayan. Di ba kung sinong walang kasalanan, siya yung unang magbato. Magbato. So basic yan. So itong due process may something galing ito sa ating Bible, okay? Not only in the Bible sa Christianism, Yes. sa Christianity, pwede din yan yata sa may due process din sa Islam, sa Quran, or sa Buddhism. ibang mga religion, may tinatawag tayong due process. Mhm. So we only follow, for example, dito sa Bible natin, kung sinong walang kasalanan, siya yung unang magbato. Oo. It only means, basic yan, sabi ng Biblia, pakinggan muna natin to. Di ba? Ayun. Huwag mo na natin husgahan. Oo. So, basic yan. So, yung due process, hindi lang yan galing sa US, sa Estados Unidos. Mhm. I think galing din yan sa ating belief and faith natin. Ayun. Tsaka yung sa course of action, 'di ba? Na hanggang gumugulong yung kaso, partner. Meron tayong mga nauungkat na mga issue na posibleng mag-contribute doon sa mas ikakalinaw pa nung senaryo. Oh, tama. 'Di ba? Kasi wala naman tayo doon sa mismong krimen o sitwasyon, 'di ba, na nangyari 'yon. Pero tinatry nating i-situate pa rin yung ating sarili Oh, dun sa tama. pangyayari. Oh, tama yon. 'Di ba? Okay So, 'yun. At ayun nga no, sana ho, 'di ba, on my partner maalis yung ating thinking or psyche na kapag meron hong idinidiin na tao or akusado, automatically sa isip at puso natin convicted na siya. That's why, pakinggan Diba? muna natin. Kasi, ang hindi tayo ang maghusga. Wala naman tayong personal Prejudge. knowledge eh. Yes. Wala tayong personal knowledge. Kailangan pakinggan muna natin siya and let's accuse him or let's convict him not because of public opinion. Uh-huh. Let's convict him, let's accuse him because of evidence. Kasi kung based lang tayo sa public opinion, di tanggalin natin yung court. Diba? Yes. Diba kung oo. ayaw natin pakinggan yung mga ebidensya nila or ayaw natin pakinggan yung paliwanag nila, wala na lang court. Doon pumapasok, partner, yung kagandahan nga nung saligang batas Oh, natin, yan. partner, diba? Konstitusyon. Kasi ang constitution, Oo. ang purpose ng ating constitution is to limit. Kailangan may limitation ang government. Kasi ang government is very powerful. Yes. Ang government may tinatawag police power. Mm-mm. May tinatawag na eminent domain. May power to tax. So, very powerful ang government natin. Because yung power ng government natin, kailangan natin yan ilimitahan. Aha. Yun ang tinatawag na Bill of Rights. Okay? Kasi kung walang Bill of Rights, pwedeng mag-abuso ang government natin. So, kawawa naman ang mga taong bayan. Oo. So, sabi nga, di ba, with greater power comes Great responsibility. Oo. So, Diba parang sinong kuha niyan? Ay, Spider-Man. Oh, parang oo. gano'n. So, para magkaroon ng order and at the same time ng yung talagang guidelines, partner, na susundin, Tama. doon pumapasok yung constitution. Constitution. Ayun. So, ikaw ba, partner, personal account, ano yung, kumbaga, naging abogado ka ba ng isang, sabihin na natin, isang krimen na ikaw yung parte ng prosecution or depensa? Kasi lawyer May naman mga tayo. ganun, So, oo. may kaso tayo na dito tayo sa accused. Mm. May kaso din tayo na dito tayo sa biktima. Oo. Okay. Alin doon yung, based on your practice, partner, ang medyo nahirapan ka?
mas simple yung defense lawyer. Defense. Mas simple yung defense lawyer kasi Mhm. yung obligation to prove the innocence hindi sa'yo eh. Doon sa prosecution eh. Oo. Yung prosecution kasi ang kailangan ka mag-gather ng mga evidence to prove na ginagawa talaga ang krimen. Mhm. So pag doon ka sa depensa, wala kang obligation ng ganyan eh. Parang taga-sagot lang kayo Taga-sagot lang. doon sa binabato ng So, prosecution. nagbabato ang prosecution. O, pag Oo. binabato nila, of course, sisirain namin yung mga evidence nila. Yun lang Ah. role namin. Aha. Unlike sa prosecution, hindi ganon. Okay. Kailangan ka talaga mag-build ng evidence and lahat ng evidence should be supported with another evidence. So, Mhm. kailangan matibay yung ebidensya mo. Oo. Sa prosecution, pwede kang, yung role mo, just to destroy their case eh. Yun lang role mo. Oo. So, ibig sabihin, partner, in terms of pile up ng papel, mas marami ang prosecution Yes, kaysa sa ganyan. depensa. Ganon. Ay, naku. So, that's why, ang prosecution kasi, piskal yan. Oo. Tayo, mga private lawyers, pwede kami humingi ng authority sa piskal. Mhm. But, pwede kami maging private prosecutor. But Ayan. still, under the direct control and supervision ng isang piskal. Mm. Okay? So, yung piskalya, yun talaga ang may power, may control, may supervision sa prosecution. But actually, natutuwa yung mga piskal na Oo. pag yung private lawyer humingi ng authority sa kanila. Mhm. Kasi mabawasan yung workload nila eh. Oh. Kasi ang dami ng kaso, sila yung prosecution. So, parang ganon. Okay, ayan. So, medyo napasarap tayo no, sa kwentuhan, partner. At meron na lamang ho tayong nalalabing ilang minuto. Your final message, partner, doon sa mga kababayan nating nagte-text at gusto hong alamin ang inyong contact number Oy. para daw ho humingi ng piece of advice. Oh yes po, pwede po kayo mag-visit pa sa Facebook page po natin. As of now, yung Facebook page po natin, umabot na ng almost 51,000 followers. Wow! Okay? And still counting, Still counting, and yung mga interviews natin sa TV and sa radio, yung iba na post natin, may iba na may 15,000 views, may isa yung sa family cases natin, lalo na sa annulment, umabot ng 100,000 views. So, I'm really happy sa lahat po ng supporters natin. Pwede po kayo mag-visit po sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat, facebook.com/MarkTolentinoLaw. Pwede din po kayong tumawag sa landline po natin sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or sa cellphone po natin, pwede po kayo mag-text or tumawag sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Tawag lang po kayo or mag-text and ask for appointment for free legal advice. So, appointment po tayo. Anyway, libre na po naman po ang magbibigay po tayo ng advice for free. Basta based lang po sa appointment. Kasi unfortunately, ang dami nang tumatawag. Fortunately, dami nang tumatawag. So, hindi na natin ma-entertain isa-isa. So, kailangan talaga based sa schedule na lang natin. And mas maganda nga, personal. Para may personal touch and ma-explain natin isa-isa yung problema ninyo. Ayan, oo. Para pag may follow-up questions ho kayo, ma-accommodate pa po ni Attorney Mark. Ayan, Tolentino. Okay, so doon din sa ating mga kababayan na gusto hong, halimbawa, wala ho kayong means of transportation, mas siguro practical ho, no, na kung meron ho kayong mga legal concerns, text lamang ho kayo sa atin, or padala nyo po, no, yung halimbawang photocopy ng hearing. Yes, yung mga documents. Ayan, yung mga nangyari po no, sa inyong kaso para nang sa ganun ho ay mabigyan ho ng opinion. Ayan, legal kumbaga answer ni Attorney Mark. Okay, so isang Sabado na naman po ang natapos at marami ho tayong natutunan kaugnay ho ng mga karapatan ng mga akusado at sa mga susunod pa ho nating palatuntunan ay sisikapin ho nating mabigyan daan yung inyong mga legal concerns. So, kami po ang inyong partner sa batas. Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jackie Maestrado, ang inyong abogado. At Maestrado. Sa palatuntunang Talk to my lawyer. Susunod na po ang programa ni Dr. Jaime Galvestan kasama si nurse broadcaster Natalie David, ang Doctor's Orders.